Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na po, kumpirmado na po mga kabida, no? Na matutuloy na po itong 3 araw po na peaceful rally po, ng Iglesia ni Cristo. Simula po November 16, 17 hanggang 18 po, ngayong buwan po mga kabida, po. Eto, meron akong nabasa po, na isang sulat. Hindi ko lang po ipapakita po sa inyo. Kasi po, baka naman po ma-charge tayo ng data privacy po, mga kabida. Sulat po ng Iglesia ni Cristo, sa Quezon City government po, mga kabida, kung saan po, humihingi po sila ng pahintulot na gamitin po, mga kabida, ito kong People Power Monument po, dyan po sa Quezon City, mga kabida. Okay? Nakatakda po yung kanila kong peaceful rally po, ngayong November 16, 17 at 18 po. 3 araw po yon, mga kabidas. Pinaka-unang pagtitipon po, pampolitikal po mga kabida, ng Iglesia ni Cristo na 3 araw po, Kung maalala po ninyo mga kabida, yung last po nilang pagtitipon po, kung saan po ay lumahok po sila sa isang prayer rally po para ho sa Pilipinas, mga kabida, noong January 13 po, ngayong taon lang po ito, kung saan po umabot po sa 1.8 million ang dumalo, mga kabida. Halos po mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, dyan po sa may Liwasang Bonifacio po, mga kabida. Etong pangalawang pagtitipon po nila, patungkol po ito, mga kabida, sa issue po ng korupsyon, Gusto po nila ng transparency po, mga kabida, na ipakita ho ng gobyerno, okay, patungkol ho sa kanilang ginagawang investigasyon, okay, dyan ho sa mga isinangkot po, mga kabida, sa flood control projects at iba pang issue po ng korupsyon po, mga kabida, ng Marcos administration. Eto, babasahin ko lang po ito hong article mula mismo sa Ang Balita Ngayon, mga kabida. INC, 3-day peaceful rally for transparency. Ayan, ito yung headline po ng Ang Balita Ngayon, mga kabida. Nakatakdang magsagawa ng 3 araw na peaceful rally for transparency ang Iglesia ni Cristo o INC sa EDSA People Power Monument sa Quezon City mula Nobyembre 16 hanggang 18 sa layong isulong ang transparency at accountability sa pamahalaan at lipunan. Ayon sa pahayag ng INC, ang aktibidad ay magiging mapayapa at maayos na pampublikong pagtitipon sa layuning itaguyod ang transparency at accountability sa pamahalaan at lipunan. Dagdag pa ng grupo, handa silang makipagtulungan sa mga opisyal ng lungsod upang plansahin ang mga detalye at tiyakin ang seguridad ng mga dadalo. Tiniyak din ng INC na ang kanilang kilos protesta ay mananatiling mapayapa at sumusunod sa lahat ng regulasyon ng Quezon City. So, yun po, mga kabida, So, kumpirmado na po, Kasi una itong flinote po, mga kabida, sa isang programa po ng Net25, na meron daw mangyayari, ngayong buwan, In fact, kanila kumbaga, entrada po, mga kabida, nung September, iba yung nangyari, October, yung lindol, mga kabida, this time, this month, iba daw yung mangyayari po. Abangan daw natin, mga kabida, kasi magwawalis daw sila. Meron daw silang cleaning na mangyayari po. At most likely, ito na po yung kanilang tinutukoy po, mga kabida, malaking event ng Iglesia ni Cristo. Po. Okay? Now, iba kasi yung Iglesia ni Cristo po, ang kanilang pagtitipon po, mga kabida, solid, proven and tested na po yan. Pag sila po ang mananawagan po, mga kabida, sa kanilang mga miyembro. Hindi pa po kasali yung iba, kasi po narinig po natin at meron tayong nabasa din, mga kabida, na hindi lang po
Iglesia ni Cristo po ang dadalo ho dito sa kanilang event po mga kabida this coming November 16 hanggang 18. Kabilang daw mga kabida ito hong GIL, ano? Jesus is Lord. Ito ho yung religious group po, ano? Ni Brother Eddie Villanueva po mga kabida at maging ito hong KOJC, ano? Sasali din daw mga kabida dito ho sa malaking pagtitipon po dyan po sa People Power Monument mga kabida, no? Ito hong People Power Monument, makasaysayan po ito, ano, mga kabida. Okay? Dahil dito ho, mga kabida, ginanap yung mga kilos protesta po, ano, laban ho sa mga aktibidad at gawain po mga kabida na sa tingin po ng mga Pilipino mali, ano, na ginagawa po ng gobyerno, ano po. Okay? At umaasa po tayo, napakinggan po mga kabida ng gobyerno itong kahilingan po na transparency, ano? Kagaya na lang po dito sa ginagawang investigasyon po, ano, ng gobyerno, particular na po itong ICI, ano, Independent Commission for Infrastructure, ano po. Kung saan medyo alanganin po, hindi po kumbinsido po mga kabida ang publiko dito ho sa kanilang inirekomendang mga personalidad na kakasuhan po dyan po sa Office of the Ombudsman, ano? Okay? Nagtataka po sila kung bakit yung inaasahan po nila mga kabida na isama po doon ho sa mga recommendees, ano, na kakasuhan po, wala, ano? Kagaya na lang po, doon po sa inaasahan po nilang isama po nila mga kabida na i-recommenda ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez, ano? Ngayon, iba yung tunada po Kasi po, ang pwede lang daw ikaso daw kay dating Speaker Martin Romualdez po mga kabida, ito hong inexcusable gross negligence daw, ano? Laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa kanya hong pagpili daw, ano, kay dating Congressman Zaldico na mamuno po, ano, sa House Committee on Appropriations, mga kabida, kung saan po ang epekto, eto, ano, ang tindi ho ng corruption po na nangyari po mga kabida, no? Okay, lalong-lalo na po sa issue po ng insertion po, dyan po sa questionabling 2025 national budget po mga kabida, no? Ang tingin po ng iba, bakit gross negligence lang po? Kasi unang-una po, hindi raw magawa ni Congressman Zaldico na mag-isa itong insertion po mga kabida dyan po sa budget po, ano? Kasi po, marami hong nagsasabi, kagaya na lang po ni dating Congressman Jing Paras, ano? Na imposible ho na walang alam ang House Speaker doon po sa mga ginagawa po ni Zaldico. Close na close yung dalawa Bata ho ni dating House Speaker Martin Romualdez ito hong si Zaldico, ano, mga kabida. Bakit po si Zaldico lang po ang kakasuhan ho dito, ano? Okay? Kung meron man pong partisipasyon dito ho si dating House Speaker Martin Romualdez po mga kabida, ano, ayon po sa mga kritiko, hindi lang po dyan sa gross excusable negligence po mga kabida, no? Mas mataas pa po Yung command responsibility po, matindi po yon mga kabida, no? Okay? Kasi po, damay dapat yung House Speaker. Kasi ang gumawa po, yung kanyang subordinate. Di ba sa militar po, mas matindi po ang punishment po doon ho sa command responsibility, ano, mga kabida? Yung gross negligence po, parang ano lang po yun. Consuelo di Bobo na lang po mga kabida, no? Na kasong pwede hong isampa para lang po sabihin po na meron pong kasong isasampa po, ano? Okay? Laban ho kay House Speaker Martin Romualdez po mga kabida. Okay? Marami hong nagsasabi po na malaki po ang partisipasyon daw, ano, ni Romualdez. Pero bakit ganon, ano? Halatang halata po na pinoprotektahan po mga kabida ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez, ano po. Kaya nga, kung meron man pong kakasuhan po dito, okay lang sana po mga kabida kung punti lang po sila, no? Basta sigurado hong
yung kanilang partisipasyon, ano po. Okay? Now, hindi pa nga isinali po doon mga kabida yung ibang mga mababatas po ano na isinangkot po doon ho sa flood control projects po ano na ibinunyag ng mga witnesses po. Kagaya na lang po ng mga diskaya po mga kabida. Nagtataka lang talaga ako kung bakit po hindi po ginamit po yung testimonya po ng mga diskaya. Bakit po binaliwala po nila yung testimonya po ng mga diskaya po mga kabida? Ang daming mga binanggit na mga mababatas po doon, ano? Okay? Bakit tahimik po ngayon? Bakit wala kong galaw po mga kabida, no? Na posibleng kakasuhan itong mga mababatas na yon, ano? Mga kabida. Yun yung sinasabi po ng Iglesia ni Cristo na transparency, ano? Okay? Kaya ngayong November 16 hanggang 18 po, ano? Abangan po natin to kasi 3 araw po to, ano? Most likely walang tulugan na ito. Okay? Mga kabida. Kasi mantakin nyo 3 days na kilos protesta po na gagawin dyan po sa People Power Monument po mga kabida, no? So abangan po natin kung ano po yung kahinatnan po dito mga kabida, no? Gaya ng sinabi ko po, iba po ang INC po mag-rally po mga kabida, todo bigay talaga, ano? Yung kanilang layunin po dito, ano? Mga kabida. So we are expecting na umabot po ito ng hundreds of thousands of participants, ano? Dito ho sa gaganaping rally po. Hindi pa po kasali ho dito, ano, yung ibang mga religious groups na sinasabi hong makibahagi po dito ho sa malaking event na ito, mga kabida. At meron din tayong nasagap po na balita na posibleng ito hong mga dating opisyal po ng militar, ano, mga retired officers po ng Armed Forces of the Philippines, sasali daw dito ho sa kilos protesta po mga kabida ng Iglesia ni Cristo, ano, dyan po sa People Power Monument mga kabida, ano. So abangan na lang po natin to. Okay? Ito hong big event na ito mga kabida. Pakikinggan ba ng Marcos administration ito hong pakiusap po, no? Panawagan po ng Iglesia ni Cristo at ilang pang mga religious groups na sasali ho dito sa malawakang kilos protesta po mga kabida dyan po sa Quezon City People Power Monument, ano po. Okay? Kung maalala po ninyo, nung unang rally po ng Iglesia ni Cristo nung Enero, okay, kung saan po ay hiniling po ng Iglesia ni Cristo mga kabida, doon po sa mga mababatas po dyan po sa House of Representatives, ano, na wag hong ituloy ito hong impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. Okay, ayon na din doon ho sa pakiusap po ng Pangulo. Subalit hindi po pinakinggan po mga kabida ng mga miyembro po ng House of Representatives, ano? Itinuloy pa rin yung impeachment po, okay? Isinampa po mga kabida sa Senado noong Pebrero po, ano? Ngayong taon lang po ito. Ngunit sa kasawiang palad po mga kabida, ito po ay ibinasura po ng Korte Suprema, ano? Ito hong impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. And this time, transparency po ang hinihiling po ng Iglesia ni Cristo. Sana pakinggan po ito mga kabida, no, ng Marcos administration at sa mga gumagawa po ngayon, ano, ng investigasyon, okay, dito ho sa flood control project issue po, ano, mga kabida. Para ho sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.